Hello, so ito yung reading natin for the sign of Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Let's start our reading. Meron tayong channel na Air Sign Philippines. Paki-subscribe din po ako doon. For those of you na gusto kong personal reading, Jing Tarot Reader. Tapos may Facebook page ako, Madam P. Unipre naman yung TikTok. So you might want to check it out. Let's start. Ay, Libra, you're moving on. Three of Wands. Pero namimiss mo yung tao. Pero nandun yung tinatry mo, sinusubukan mo pa rin na makamove on. Or kalimutan itong taong to. Pero, yan. Hindi mo pa rin siya totally kina-cut off eh. Nagmo-move on ka lang sa naramdaman mo or nararamdaman mo sa taong to. Pero hindi ko nakikita kina-cut off mo siya. Yeah. Yung iba sinasabi or sasabihin, kina-cut off ko naman. Pero hindi, yung iba may expectations kasi na parang nagmo-move on lang ako kasi wala naman siya. Pero kung nandyan siya, kung gagawa siya ng action, kung babalik siya, etc., andito lang ako. Parang andun. Andun pa rin yung paghihintay. So, hindi, yun yung ibig ko sabihin kung bakit hindi pa rin kina-cut off. And nami-miss mo ngayon yung person nito. Sino ba tong person na kakonect mo pag for the sign of Libra? Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. One last shuffle. Okay. Thank you, Spirit guys, Angel guys. The Chariot. The Queen of Cups. Nakakita tayo ng love mula dito sa taong to. And this person is daydreaming about you. I feel like the Hangman, parang siyang stuck sa situation. Kaya wala siyang choice kundi mag-daydream na lang tungkol sa'yo. And with the Chariot, yeah, pwedeng nag-travel, lumayo, umiwas itong person na to. But I can see love mula sa kanya with the Queen of Cups. Okay. Gusto niyang maghabol or gumawa ng action, pero parang masyado ka malayo or masyadong parang malayo yung distance ninyo. And or medyo mahirap gawin yung paghahabol ngayon dahil parang nasa iba na yung mga direction ng buhay ninyo. Pwedeng may kanya-kanya na kayong buhay, etc. Anong emotion ninyo sa isa't isa? Pa-comment dyan sa baba guys, kahit heart-heart lang, smileys. Malaking bagay sa akin yun. Anong emotion ninyo sa isa't isa? For the sign of Libra. Five of Wands and the Two of Swords is here. Ayan. The Five of Pentacles, the High Priestess, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Bottom of the deck is the Six of Wands. Five of Wands. Part of you is naiinis or may galit dito sa person na to. Kaya ka nga nagmo-move on But if ever babalik itong person na to para mag-explain or whatsoever sa'yo, nandun yung parang willing to accept ka nga itong mga explanation na ito. Well, the Two of Swords is showing to me as may mga decision ka sa buhay ngayon. And, yeah, kahit nga namimiss mo yung person na ito, nandun yung nagde-decide ka ng mas better para sa'yo. Financially, nagkakaproblema yung person na ito with the High Priestess. Gusto niya makipag-connect sa'yo kasi parang ikaw yung nakakatulong sa kanya. Hindi man financially, pero nakakatulong sa kanya pagdating sa pagka-down siya, pag may problema siya, parang ikaw yung taong lagi nandyan. Para, lalo na kung minsan mo na siyang in-accept sa pinaka-down point ng buhay niya. Okay, nung may mga problem siya, yung wala siyang work, etc. Pwedeng ganun. Ikaw yung nandyan para sa kanya. So, ikaw yung naiisip niya ngayon. What will happen in the near future?
You do have here the Fool, the Knight of Cups. Shuffle ko ulit ha. Kunin na rin natin yung sa side ng person na ito. In the near future for the sign of Libra. Okay, you do have here the Death card and the King of Cups. Bottom of the deck is the King of Wands. So in the near future, nakakita tayo na someone is going to take the risk here. Nakita tayo ng rebirth sa connection. Someone is going to say sorry, mag-apologize, gagawa ng action para mag-reach out. The King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy is here. The more na well, I feel like parang energy ito mo, na the more you focus on yourself, mag-focus ka sa transformation mo with the Wheel of Fortune, and the more na nakukuha mo yung respeto, pag-atensyon mula dito sa taong to, kahit hindi mo yung sadyain, kahit hindi yun yung pakay mo talaga. No, focus mo lang is mag-focus sa sarili mo. The more na nag-focus, yun nga yun eh. Kaya lagi ko sinasabi, just love yourself, guys. Kasi mas ma-attract mo, mamamagnet mo yung mga tamang attraction or tamang love para sa'yo if you start to love yourself. Mag-focus ka sa sarili mo, huwag mong pansinin itong taong to. Mag-focus ka sa kung ano yung makakapagpabuti, makakapagpaganda, babae man, lalaki, LGBTQIA+, para sa'yo. And then to follow na kung ano yung gusto mong i-attract talaga sa buhay mo. Hindi mo na kailangan maghabol, hindi mo na kailangan hanapin itong mga bagay na ito, kusa siyang dadating. Kaya focus on yourself. Kasi may nakikita tayo dito eh. Pagbabalik ng person na ito, once you love yourself and give yourself respect, no, the more you give yourself respect, the more na mababalik itong taong to na hindi mo kinakailangang maghabol sa kanya. So, ayun, yung napakagandang message na dapat i-apply mo sa sarili mo. Simulan mo na ngayon. You know, alam mo yung mga masama, bawal sa'yo, start with that. Okay? And, yeah, pabalik itong person neto eh. By the way, kung toxic relationship, toxic person, in the past, itong na-relate mo dito, well, it's up to you. Alam naman nga yan eh. Kaya nga tayo tinasabi kong love yourself, respect yourself, kasi pag toxic, alam mo kung deserve mo or hindi. Okay, nasa sayo yan. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.